Ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo. Eh siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako, tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan eh. Kung murahin niya po ako eh parang... That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epifanio be called to be invited for the next hearing? Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at ngayong umaga, maganda ang ating pag-uusapan. Bago tayo magpatuloy, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol ito sa nangyaring hearing kanina. Ngayon, ito yung maganda kasi naalala ba ninyo si Epifanio Labrador? O, ito yung pag-uusapan natin sapagkat mamaya na, bago ako magbigay ng reaction, panoorin muna natin yung video ni Congressman Marcoleta. Yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po, ang ating role lang eh, basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan eh. Kung murahin niya po ako eh parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epifanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. Sa video na napanood natin, bibigyan natin ng reaction nito. Nabanggit na yung kanyang pangalan. Ngayon, ang mangyayari dito, siyempre ipapatawag siya kasi tinanong si Congressman Marcoleta kung ipapatawag niya daw ba yung pangalan na kanyang nabanggit. Ang sabi niya, maraming salamat po kung ganon. So ngayon, ang abangan natin dito, yung pagharap ni Epifanio Labrador. Para sa iyo, Epifanio Labrador, mas magandang humarap ka na lang siguro para malinis din yung iyong kung ano man ang gusto mong sabihin doon sa hearing. Halimbawa, pag nandun ka, masabi mo lahat-lahat. Ito na yung sinasabi natin dito na wala namang ginagawa sa iyo yung Iglesia ni Cristo. Kami, na mga kaanib, kasi kasama ako sa pinagmumura mo eh. Wala kaming ginagawang masama sa iyo. Sa totoo lang, sabi ni Kong Marcoleta, hindi ka naman kilala eh. Hindi ka niya kilala, pero kung makapagmura ka, wagas. So, ngayon, ito na yung pagkakataon mo para ipagtanggol mo yung sarili mo kasi sa mga video mo eh, matapang ka eh. Ang tapang-tapang mo, wala kang kinakatakutan. O, doon, ilabas mo ngayon yung iyong side, ipagtanggol mo kung anong dapat mong sabihin doon sa mga sinabi mo tungkol sa pagmumura mo sa Iglesia ni Cristo, di ba? O, ito na. Ang tanong dito, ganito. Sisipot kaya ito? Sisipot kaya si Epifanio Labrador kasi nabanggit na yung kanyang pangalan?
Sana sumipot ka. Yun lang masasabi. I-comment nyo sa baba kung sisipot ito o hindi. Depende na sa kanya kung sisipot siya kasi, di ba? At least ipapatawag siya. Yun ang magandang balita natin dito. Sana magsilbi itong aral dito sa atin na wala namang ginagawa ang isang tao sa inyo at kung murahin ninyo, wagas. Para bagang kilalang kilala ninyo para lang magkaroon kayo ng maraming views. At alam naman ng tao na hindi ganun ang mga taong pinagmumura ninyo. Lalo na yung aming relihiyon, wala naman kaming ginagawang masama. Kung nakakapagsalita man kami ng hindi maganda, yun rebat namin yun sa inyo. Diba? Kailangan namin ipagtanggol din yung sarili namin kasi sa social media kayo nagsasalita, so nagsasalita din kami dito sa social media. Ang ibig ko sabihin, dinidepend lang namin yung aming mga sarili dito. Hindi kami ang nangunguna kasi hindi po yan ang turo sa amin. Tinuruan po kasi kami. Yan ang sinasabi natin dito paulit-ulit. Na tinuruan kami ng aming tagapamahalang pangkalahatan at hindi po kami gagawa ng anumang bagay na makasisira ng dangal ng isang tao. Yun lang. Kaya good luck sa iyo, Epipanyo Labrador, at kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang doon sa mga taong hindi nag-iingat.